Morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. It's Monday morning. Yes. We would be talking about the would-be followers of Jesus, taken from Matthew 8, verse 18 to 22. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus saw a crowd around him, he gave orders to cross to the other shore. A scribe approached and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." Another of his disciples said to him, "Lord, let me go first and bury my father." But Jesus answered him, "Follow me, and let the dead bury their dead." The Gospel of the Lord. Ano sa akin dito yung I will follow you wherever you go. Yan talaga yung yung gusto din ni Jesus marinig sa atin, no? I will follow you wherever you go. Kaya lang, dahil nga tao tayo, ang sagot pag sinasabi nila yan, tignan mo ang sagot ni Lord, imbis na ine-expect ko sabihin niya na, oh, very good, sige, follow me. Hindi, ang sagot niya, oh, di ba, iba. Yung foxes have dens, birds of sky. Tapos anong nakakalungkot, sabi niya, the Son of Man, so siya yun, has nowhere to rest his head. So parang ang feeling ko, pag sinabing, I will follow you, parang sinasabi niya, kahit saan, kahit hindi maganda yung dadatnan mo, totoo yung sinasabi mo na I will follow you. Kasi ang sagot niya dito hindi positive, no? Hindi niya, oh, sama ka, punta tayo sa castle, parang ganun, di ba? So, ano parang, ano ko lang ha, nung sinabi niya yan, pagdating sa ending, may isip mo, bawiin ko kaya? Yung pagkasabi ng I will follow you. Kasi ang sagot niya, has no place to rest. Tapos, let the dead bury the dead. Yeah. Yun. So parang binibiyan talaga ng ano to, na binibigyan tayo ng mag-isip kang mabuti. Talagang pag totoo yan. Yeah, okay. So, ang sinasabi mo, pagka gusto mong maging disciple, ang sasabihin mo talaga, I will follow you wherever you go. Pero instead na parang kumbinsihin pa ni Jesus, parang hindi, sabi mo hindi positive no? Hindi. Negative pa ang sinabi ni Jesus Oh. Oo. Mamaya sa explanation natin, Yeah. ano mo muna yung sa'yo. Okay. Ang sarap pag-aralan to. Ako sinundan ko yung nowhere to rest his head.
has nowhere to rest his head. Sinundan ko yung ano mo. Kasi ito yung parang qualification. Mm-mm. Kung totoo kang makakasunod sa akin. So I don't need to parang i-convince ka, persuade ka, maganda rito. Di ba normally pagka yung gusto kong tumulong sa'yo, yan, maganda yan. Kasi masaya, mga ganon, di ba? Eh, iba yung kay Jesus. Yeah. Yung kanyang sinabi na ganun na pagka gusto mo sumunod sa akin, this is what you will expect. Wala akong pahinga. Wala akong Yeah. pahinga, di ba? Yeah. Yun yung ano. Tapos sinda pa niya nung bandang huli para maging malaman mo talaga na seryoso ko dyan. Yung sabi, let me go first and bury my father. Di ba? Normally yun talagang inuuna. Pero Oo, tsaka ang parang pinahihiwating natin Panginoon, mas importante pa ako dyan yeah, yan sa ang normal na binibigyan na importansya Yeah, ng yeah. tao. Mm-mm. Okay. So, yung napili mo na nowhere to rest his head. So, parang ang inaano dito yung expectation. So, ang expectation ng tao noon, si Jesus yun eh. Siya yung Diyos. Siyempre, laging super yaman, super lakas. Tapos sasabihin, nowhere to rest your head. Tapos sasabi, sige, mamaya sa'yo. Sige. Parang expectation, hindi yun ang ine-expect mo. Okay. Yes. So, ang dami-dami kong gustong na ano dito, no, isabihin, yung Message sa atin ngayon. message sa atin kung paano ko to naiintindihan din. No, paano ni God inaalaw na, ito lagi naman natin itong binabasa. Pero ngayon na parang naging serious tayo dito and we ask the Holy Spirit sa umpisa ng program natin. So talagang nililinawan niya. So yung sinabing, yung facts of evidence, di ba? Sabi mo nga din na pagka may nagsabi sa yung kung tao ha, uy, sama ko sa iyo. Siyempre, gusto mo sumama siya, di ba? Bakit ka magsasabi ng negative? Eh, hindi na yan sasama sa iyo. Yan yung tao. So, para dito, nakikita natin, iba talaga ang pananaw ni God. Kaya, pag may problema tayo, pag may problema tayo, ibig sabihin, yung sagot ni God, pwedeng iba sa isip natin. Sa tingin natin, maganda itong ganito. Kunyari, ay, ang pangarap ko, magpapatayo ka ng charity building. Yan, charity building. Eh, hindi nangyari. Ang pinagawa lang ni God sa iyo, isang small house lang. O, di ba? So, sikat ang nakakaalam. So, parang dito, hindi niya sinasabi na laging maganda. At saka ang kagandahan din dito, piniprepare tayo na if we really want to follow the Lord, we should be ready for anything, especially kung nega. Kaya nga, yan lagi ko sinasabi, may cross tayo. Kasi pag biglang nega yung parang feeling natin, sakripisyo talaga, tignan natin yung cross natin. Kasi si Jesus pinako sa cross. Yun. And we carry that cross too. Tapos yung sa huli, yung let the dead, eto nakakatawa kasi, di ba sabi, ang pamilya mo, importante yan. Eh di ba, pagka sa office, o yan, excuse ako kasi may patay. Talagang binibigyan na excuse yan. Tapos sasabihin sa'yo, hayaan mo nang ilibing niya yung sarili niya. Patay na nga, paano mo ililibing? Let the dead bury the dead. Pero parang feel ko, ibig sabihin nun, yung mga hindi nagfo-follow kay God, eh, ang tingin niya, parang patay na yun kasi hindi sila sumunod. ginagawa. So, pabayaan mo na sila. Parang ganon. Hindi yan literal. Parang sinasabi niya na, Lord, teka muna, sasamahan ko muna yung mga kasama ko na medyo parang malala. Eto na ako, sumama ka na dito. Huwag mo nang abalahin pa yung ibang pananaw. Yun, parang yun ang tingin ko eh. Kasi pag inisip ko to ngayon, paano naman ipibury nun dead yung sarili niya? Eh, patay na siya. Eh, yun pala, ang message sa akin, yung let the dead bury the dead. Eh, kung ayaw nilang sumunod sa akin, huwag mo na silang samahan pa. Baka ikaw pa mapasama din. Sumama ka na sa akin. Parang ganun na, no? No? Di ba ang ganda talaga nito? Binibigyan talaga tayo ng
Yung expectations na sinabi ni Jude kanina, binibigay ni God dito yung expectation natin sa Kanya na merong mahirap, may sakripisyo. Kaya, kung alam na natin yung expectation na yon, at yes, Lord, we still decide to follow you. At alam natin yon. Kaya pag may nangyari sa atin yung mga problema, hindi masakit. Alam natin, alam namin to mangyayari talaga to sa amin. Kasi sinabi ni God ito Yeah. And He will not abandon us because He knows yung journey natin. Yeah. Yan. Tama yung sinabi mo, yung expectation. Normally, pagka yung susunod ka sa isang tao, in the normal na gusto ng tao, di ba? Ay, magiging masarap ang buhay ko diyan, di ba? Magiging parang at peace, komportable. Yan ang mga hinahanap ng tao. Pero ang hirap yata noon na pupunta ka sa kanya, pagkatapos parang sabi ng iba, punta ka diyan para kumuha ka ng bato at pukpok mo sa sarili mo. Kaya nga iba sabi, parang mga tayo, fool. Ibig sabihin, sumusunod ka sa ganyan, hindi naman yan ang gusto natin dito sa mundo, di ba? So, totoo, talagang kaiba talaga ang mga sumusunod sa ating Panginoon. Parang, biro mo sinabi na sa'yo, humanda ka. Ako kasi sabi niya, hindi ako nakakapahinga. Wala akong time para magpahinga. Kaya kung gusto mo ba yung ganyang buhay? Yan, that means you prepare yourself. At the worst, wala kang pahinga. Di ba? And then, ano pa yung niyan? Ang isa pa, yung parang ang sinasabi ni Saron, deny yourself. Yun nga, yung pinaka-importante, kailangan ko ilibing yung tatay ko, di ba? Sabi, importante sa iyo yan. But when you follow me, kalimutan mo yung mga ibang mahalaga sa buhay mo. Yeah. Kayamanan, yung mga relationship mo sa Di ba? Kaya nga si Jesus pinakita niya yon. Nung sinabi, nandyan yung mga kapatid mo, yung nanay mo. Sabi niya, basta lahat ng mga sumusunod ang nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod sa akin ay aking mga nanay, kapatid, di ba ganon? So, dinefine niya ano ang um, mga expectation niya doon sa mga susunod sa kanya. Yeah. Dinefine niya yun na malinaw. Tsaka alam mo yung isa pa rin na parang pinapakita yung ni God, kung paano niya tayo pipiliin. Hindi ba sabi ni Lord, unang-una, nakikita niya yung heart natin. Pangalawa, di ba binigyan tayo ng free will? So pag sinabi natin, Lord, I will follow you, free will yon. Hindi tayo tinututukan na sumunod ka sa akin. Ngayon, isa yan sa test. Yung sinabi niya dito na nasasala ngayon. Pag sinabing, Lord, I will follow you. Nasasala ngayon yung totoo at saka yung hindi. Kaya niya sinabi na, gusto mo sumunod sa akin? Wala akong bahay. Wala akong tutulugan. Doon pa lang, nasala na yung first layer . Ay, ayoko, hindi na ako sasama. Diba? So may sala doon. Tapos yung example naman sa sinasabi ni Jun yung walang pahinga. True to life po yun. Kasi kami po, we decided to follow the Lord. No, we are not perfect. Talagang sabi nga dito, hindi tayo perfect, no? Pero yung sinasabi ni Jun yung walang pahinga. Alam mo, magtataka po kayo kasi since na sinurrender na namin yung buhay namin kay God, yung full-timer na po talaga yung time namin sa simbahan, syempre nagtatrabaho pa rin siya. Ako naman dito sa bahay, maraming mga gagawin. Si God po ang nag-aayos. Kahit sabihin niya siguro dito na walang bahay, hindi kayo tira. Hindi po, sabi lang niya yun. Pero talagang hindi naman niya kayo pababayaan na mauulanan kayo. No, kunyari, nasa mission kayo. O kaya may pupuntahan kayong mission, hindi kayo makakalis kasi yung pala babagyo. Tinitest lang niya yung trust natin sa kanya. Tsaka yung sinabi dito na yung bury the dead, yung ganon.
ano yun eh, tinitingnan niya muna, ako ba ang mahal mo o yung ibang tao? Pag nakita na ni God na mahal natin siya, eh, lahat na ng gusto mo yung dapat mangyari na hindi ka mapapahamak, gagawin ni God. Kasi nagtitiwala ka na sa Kanya. Test talaga yan sa atin pala. Test din sa atin. Oo. No? Ikalawang condition ni Jesus, pagka sumunod ka sa Kanya, ako ang una talaga, sabi ni Jesus, ano? Ngayon, sa atin, ano ang nangyayari sa atin? Minsan, merong mga importanteng occasion. Yung mga kapatid mo, taon-taon, andito yan, di ba? Mga 1 month, ganyan sila. Minsan, lumalampas ng konti, mga 1 month, 10 days. Pero, dati, iniisip na iba kasi yung mga nakikita natin, pagka bumisita, nagli-leave muna doon sa service sa simbahan. Tayo, sinabi mo sa mga kapatid, pagka Sunday and Saturday, medyo ano kami, di ba? So, naintindihan na nila yon. Sumasama pa sila. Nag-a-adjust sila. Sumasama pa Magkama sila pa doon sa sila. activity natin. Yeah. And si Jesus, sila nang bahala doon sa mga tao na yon. Dahil, alimbawa, pwede ngang pambira, hindi kami maasikaso ng ano, no? Pero things are working out Inayos good. niya. Di ba, yung time na yun, meron tatawag sa kanila, o susunduin ka namin dyan, di ba? Lalo na pagka yung mga Saturday, Sunday, andun yung kanilang schedule. Susunduin sila ng mga Yeah. kakilala nila rito. Yung mga dati, magkikita-kita tayo. Yun, alam na nila yun. Alam nyo, no? Kasi yung iba, meron kasing ano din dito, meron ding hindi nila maintindihan kasi parang may iba kasi, no? Kasi alam naman ni Lord yung puso natin eh. Yung gusto talaga natin na siya ang pagsilbihan, hindi kung ano yung gusto natin, di ba? At saka alam din niya kung ano yung magiging epekto nun doon sa mga taong hinindihan natin at siya yung sinunod natin. Si Lord din ang bahala doon. Kung yung motive natin is totoo. Kasi minsan may iba, gusto lang talaga nilang maging active sa simbahan kasi ayaw nilang sumama sa mga relative nila. Tapos nakakalimutan nila yung trabaho sa bahay, hindi sila nakakaluto. Iniiwan na nila yung pamilya niya, nandun lagi sa simbahan. Mali, tama ba yun? Mali naman yun. Diba? Kasi may responsibility ka rin sa family mo. Pero si God, no, alam niya na, like tayo, hindi natin pinapabayaan yung responsibility natin. Diba? At hindi rin natin iniiwan yung responsibility natin sa simbahan. Kaya, Lord, paano yan? Yan. Diyan na ngayon siya papasok dahil nagtitiwala tayo. Hindi agad tayo humihindi. Siya ang nag-aayos. Kasi alam niya na matimbang sa atin yung sa simbahan dahil meron tayong ano doon, matimbang din dito. Kaya Lord, kung ano man yung isagot namin, ayusin mo yung schedule namin. Kasi pantay eh. So kunyari may schedule, naka-oo kami doon sa simbahan. Tapos naka-oo din kami dito. Lord, paano yan? Alam ginagawa niya, siya nag-aayos. Biglang may napopostpone, nakakatuloy kami doon sa isa. Biglang may na-late, nakahabol kami doon sa isa. So, hindi sa amin problema yon. Kaya, kasi sabi namin, Lord, ikaw ang bahala. Hindi kami ang mamimili. Ikaw ang bahala. Kasi alam na niya eh. Alam, parang nagtiwala tayo. Tapos tayo naman, nagtiwala din tayo sa decision natin. Hindi tayo parang nag-aalanganin. Kasi si God ang nag-aayos, di ba? Kasi iba nahirapan eh. Kaya parang, naku, wag muna kasi may conflict, ganyan. Tayo nga sabi natin, naku, conflict, ay, pwede pala. Tamo, naayos. Alam mo, ang isang nakita ko nung sinabi ni Jesus sa yan, hindi naman talaga intention ni Jesus na talagang guluhin ang buhay mo. Oo. No, tinetest ka niya. If you are really going to follow Him, despite doon sa kondisyon na binigay niya. Pero sa totoo lang,
hindi naman niya sa atin ginagawa yung gano'n eh. Nagkakaroon talaga ng mabigat na conflict. Oo. Merong conflict at the start. Pero pagka Na- dumating na sa time na yon, makita mo inaayos na ni Mm. Jesus. Naayos talaga niya. Magtiwala. Alam niya ang puso mo at hindi niya hahayaan na masira rin yung relationship mo sa pamilya mo. Yeah, totoo yan. Hindi niya talaga gagawin kung ano yung sinabi niya. Inaayos niya lahat na schedule. So sabi nga, magtiwala ka kay Jesus. Magtiwala ka sa Diyos. Mm-mm. Kasi He knows best and He will not give you what is not good for you. Correct. Ganon din sa Laging best. ganon din sa trabaho. Di ba? Hindi mo na ako, di ba? Kaya nga tayo nagiging senior, di ba? Nagre-retire. Para sabi ni Lord, "O sige, at least meron pa kayong time para sa akin pag nag-retire kayo." Kung ayaw natin mag-retire, trabaho tayo ng trabaho. Ngayon, pag trabaho tayo ng trabaho, hindi naman tayo alam naman natin hindi tayo makaka-serve kasi nagtatrabaho ka. Kaya alam mo, kasi pumasok sa isip ko dati yan. Parang sabi ko, bakit kaya kailangan pa tayong maging senior? Ba't hindi na lang yung hanggang 50, tapos mamatay na? Ba't kailangan pang weak tayo, hindi tayo makalakad? Kasi that is the time, binibigyan tayo ni Lord ng time para lumapit pa rin sa Kanya. Kasi baka hindi tayo nakakalapit noon dahil malakas pa tayo, hindi na tayo tumatawag sa Kanya kasi malakas pa tayo, busy tayo. Pag senior ka na at nakahiga ka na, up to the last breath, Lord, hindi na ako makalakad. Andito lang ako sa kama. Kunin mo na ako, okay na ako. Pero nung malakas ka, sasabihin mo ba yun? Hindi, di ba? Kaya talagang ang galing ng pagkakagawa ni God sa atin. Up to the last breath, binibigyan tayo ng chance para lumapit sa Kanya. So ang message siguro na binibigay sa atin or doon sa mga kasamahan natin na nagsiserve kay God, magtiwala talaga kayo. Huwag kayong mag-alala na, naku, hirap pala no. Ano, mukhang hindi ko kaya yon, di ba? Yan ang iniisip. Kaya pagka na lang siguro nag-retire ako, baka kaya ko na, ganyan. Pwede ko nang i-keep up lahat ng mga kwan. Pero man tagal nun, ano? Ang hinihingi lang naman sa ni Jesus magtiwala. And dahil ikaw ay nagtiwala, Aayusin He niya. will not allow na masira yung iyong buhay. Oo. No? Yung mga iniisip mong, naku, gano'n na, no? You are just prepared. Dumating man yung mga gano'n time, I know I have decided to follow Jesus. Despite all yung mga sinabi niya na pwede kong i-release, pwede kong i-detach ang sarili ko. Hanggang sa siguro walang-wala na para sa akin. No? So these are the things that minsan talagang literally iniisip mo na agad na gano'n ang mangyayari. Pero nag-commit ka kay God, I don't think it will happen na talagang Pahirap. hindi mo kaya. Oo. Meron sa'yong ibibigay na trial because He wants you to be mas stable, mas matapang, mas malakas. Yun ang purpose niya. But not to destroy you, not to Totoo. Gagawin pa ni God yun. hindi niya gagawin yun. So, tiwala ang importante. Because if you trust Him, you will benefit. Lahat ng magaganda ang ibibigay niya sa iyo. But there will always be things that will happen to you na ayaw mo because parang yan yung pinuprune ka. No? So, kailangan gawin yun sa iyo para mas maging matatag ka. Parang yun sa last breath mo na, pag sabi ni Lord, I'm ready, sabihin, wala ka ng attachment. No? Detach kahit sa mga anak, no? Sa kayamanan mo, Yeah. wala ka ng attachment. Kasi na-train ka na ni God up to the last breath. Diba? No? Yeah. Kasi para lang magawa mo yung, kailangan yung full trust para ma-detach ka sa lahat Yan. Okay. Okay. So, thank you. See you Lord. again tomorrow in our coffee time with God. Amen.